Kulam. Isang lalaking nagtataglay ng labis na pag-ibig at pagkamuhi sa iyo. Kulam, sino magpakulam sa anak ko? Sino? Kapag ang isang nilalang ay may tinatawag na third eye, ang unang imahe na sumasagi sa ating isipan ay mga multo at kaluluwang naliligaw. Ito raw ay dapat katakutan at hanggang maaari, dapat daw nating ipasara ang ikatlong matang ito. Ang tanong, ito ba ay isang sumpa o isang kakayahan na dapat gamitin para sa nangangailangan nito? Tunghayan ng nakakakilabot ngunit nakakaantig ding kwento ng isang babae na mula pagkabata ay may kakayahan ng makakita ng mga elemento. Paano nga ba siya natulungan nito? At sa anong paraan kaya siya muntik bawian ng buhay dahil dito? Sabay-sabay nating panoorin ang aming episode na pinamagatang Kulam ng Karibal. April? Anak? Anong nangyari? Ano nangyari? Meron po tao doon. Ha? Anak, andyan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Anak, hindi ba sabi ko, tayong dalawa lang nandito. Tayo lang, wala na. Meron nga po tao doon. Meron po talaga. Roberto! Tinakot mo kami. Ba't di ka nagsabi? Darating ka pala eh. Di sana nagpunta kaming airport. Surprise nga, Agnes eh. Ay, sandali, may mga pasalubong ako. May pasalubong. Miss na rin po kita, Papa. Ang dami! Dami nito. Ang lungkot sa Kuwait. At syempre, miss na miss ko ito. Ibida mo lang to. Yo! Naku! Ang bumigot ka. Ang laki na. Miss na rin po kita, Papa. Pwede po tabi tayo ni Mami mamaya? Oo, syempre. Pero, baby, wag muna ngayon, ha? Syempre, ngayong gabi, solo muna kami ni Mama. Ha? Saka di ba sabi mo, tapang mo na? Kaya mo na matulog na mag-isa sa kwarto mo? O, halika na. Pasok na tayo. Mainit. Hindi, ako na. Agnes, ako na. Kaya mo? Kaya ko po. Kaya mo? Hala, sige. Ikaw talaga, ginulat mo kami. Hindi ka nagsabi. Surprise eh. Mabango to, ha? Hindi ba nakakahiya kina paring June? Bigla mo na lang pinutol yung inuman ninyo. Hayaan mo sila. Hindi ko naman sila niyaya. Basta talagang dumating sila. Hindi ko nga alam kung paano nalaman nila nandito ako eh. Teka. Baka kaya sila pumunta dito dahil akala nila wala ako. Robert, andiyan ka na naman, ha? Huwag mong pairalin ng wala sa lugar yung pagsiselos mo. Basta, ayaw kung may mga lalaking pumupunta dito. Lalo na pag wala ako. Walang pupunta dito. Wala. Hmm?
Anak? Ano nangyari, anak? Ha? Natatakot po ako, Mama. May maliit pong tao sa kwarto ko. Nakakatakot po yung tsura niya. Oh, ayan, may ilaw na. Anak, ano bang yung sinabing nakita mo? Wala naman ibang tao dito. Promise po, Papa. May nakita po akong maliit na tao dyan po. Angela, anak, baka guni-guni mo lang yan. Sige na nga. Payag na ako. Doon ka matulog sa kwarto namin ngayon. Ano bang nangyayari sa anak natin, Robert? Masyado kasi siyang mahiyain, mapag-isa. Hindi pala kaibigan. Dati, hinahayaan ko siyang kausapin niyang kawalan. Kasi, sabi naman nila, normal daw yun. Yung meron kang imaginary friend. Pero ngayon, iba eh. Napapadalas na yung mga tinuturo niya, mga nakikita niya, pero wala akong nakikita. April, ilang taong ka nung una kang nakakita ng, ano bang tawagin natin, elemento? Nagsimula po ako talaga nakakita. 4 years old pa lang. 4 years old ka pa lang? Opo, doon pa lang po. Parang tingin ko po. Halos baby ka pa nun. Opo. Kaya po madalas noon, hindi ako nagpapaiwan talaga sa mama ko. Nakahawak lang ako sa kanya kahit saan kami magpunta. Naalala mo pa hanggang ngayon? Nakita po. Paano? Sa bahay, naglalaro ka sa labas. Tapos mag-isa lang po ako dahil bunso nga po. Oo. Tapos parang may lumapit sa akin. Bata rin? Hindi po parang maitim na maliit lang. So sinundan ko po siya. Maliit na. Nung pagtingin ko po, nakita ko duwende po. Duwende. Mga duwende ang nagpapakita kay April. May duwende po sa bahay namin. Bakit siya lang ang nakakakita? Sensitibo siya sa paligid. Bukas at malakas ang third eye ng inyong anak. Third eye? May third eye ang anak ko. Lahat tayo ay isinilang na may ikatlong mata. Ito ang kakayahang makakita tayo ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sabi nila, regalo ang kakayahang ito. Pero pwede rin itong maging sumpa. Malalapit sa elemento ang mga taong may third eye, katulad mo, April. Sa kabila ng natuklasang ito, wala pa namang nangyari na dapat ikabahala ni na Agnes. At naging masaya pa rin para kay April ang panahong kumpleto ang kanilang pamilya. Pero gaya ng dati, dumating na naman ang araw na kinailangang lumisan ng kanyang ama. Papa, huwag niyo ko iiwan. Tama na, anak. Tama na. Mas lalo po ako magiging brave. Hindi na rin po ako tatabi sa inyo pag matutulog na. Sige na po, huwag na po kayong umalis. Hindi naman yan yung dahilan kung bakit kailangan umalis ang papa eh. Alam mo, kung ako masusunod, gusto kong lagi ko nakakasama ng mama eh. Pero kailangan anak eh. Mas importante po kaya dito, Papa. Sige na anak, malilate si papa sa flight. Papa. Agnes, ikaw bahala sa anak natin. Eh? Makakaasa ka.
Dati ikaw, papapasok mo kahit sino dito, ha? Mag-iingat ka. Papa! Mama! Mama! Mula nang umalis uli ang ama, lalong naging malungkutin at nag-iisa si April. Patuloy pa rin siyang nakakaramdam at nakakakita ng iba't ibang elemento hanggang sa makasanayan na niya ito. Oh, kamusta na kayo? Sige! April! April! Nasaan ka ba? April? April, nasaan ka? April, anong ginagawa mo dyan? Ha? Anak? Anong ginagawa mo dyan sa loob? Huwag mo sabihin, nakikipaglaro ka na naman sa mga kaibigan mong mga duwende. Anak. Anak. Hindi ka na bata. Ma, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko? Hindi na mahalaga kung anong pinaniniwalaan ko, ha? Nanay mo ako. Ang iniisip ko, kung anong sasabihin ng mga ibang tao. Kapag nalaman nila tungkol dyan sa mga duwende-duwende na yan, yung mga multo na nakikita mo, baka mamaya sabihin pa nila, nasisiraan ka ng ulo. Aba, makakasabunot ako ng mga chismosang yan. Hindi ako papayag. Si Mama, oh. Aga-aga, ang init agad ng ulo. Ikaw dinadaan mo lahat sa biro. Gusto mo atakihin ka na naman ng migraine mo, ha? Alam ko na, gutom ka na siguro, no? Maingay ka lang kapag gutom ka eh. Sige, sige, pagluluto kita, gusto mo ng champorado? Pagluluto kita ng champorado. Tara na nga, tara na, tara na. Pili talaga. Champurado, yun na lang paparate. Pwede ba yun? Hindi ko nga alam kung Habang nagdadalaga si April, dumalas ng dumalas ang pagbangon at paglakad nito habang siya ay natutulog. Pagsabi sa akin kung nasan siya. Oo nga! Diyos ko, Robert! Oo, alam ko! Alam ko! Magtatanong ako sa pulis. Narinig na kita, Robert! Ulit-ulit ka lang kasi. Pwede ba? Pupunta na ako. Oo, Robert! Robert, nandito na siya! Andito na siya! April! Saan ka nang galing, anak? Sinama lang po ako nila ni Net. Sino si Lynette? Sino si Lynette? Si Net, yung kaibigan kong duwende. 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 Sinama po nila ako sa mundo nila. Pinasyal nila ako sa Alam niyo ma, sobrang ganda ng bahay nila. As in, ang laki-laki. Parang palasyo. Gusto pa nga nila ako Teka, anak, ha? Palasyo? Duwende? At sa tingin mo, sandali ka lang nawala? Teka muna. Mag-iisang araw ka nang nawawala. Ma, isang araw na ako. Parang
parang kalahating oras nga lang ako nandun eh. Gusto pa nga namin sana bumalik. Magpapaalam na lang sana ako sa'yo. Bumalik, hindi. Hindi ka na babalik doon. Hindi ka babalik doon kahit kailan. Ilalayo kita dito. Sa Maynila ka magtatapos ng pag-aaral mo. Para tuluyan ka ng malayo sa kung anumang kababalagan at yung kahibangan mo. Wala nang nagawa si April, kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ina. Sa Maynila na siya nagkolehiyo. Ma, nalate lang naman ako nun kasi nga may ginagawa akong research sa library. Opo, ma, nag-iingat po ako. Promise, nag-iingat ako. Tsaka huwag kayo mag-aalala sa akin kasi wala naman akong nakikita kung ano-ano dito. Sige, ma. Sige, I love you din po. Bye-bye. Miss, okay ka lang? Sorry. Parang matatakot ka yata. Huwag mo sabihing nakita mo yung white lady dito. Nakakita ka rin ng mga white lady? Ako, hindi lang yan. Aswang, multo. Marami kasi yun sa probinsya namin eh. Tsaka alam mo ba, dito sa campus na to, may kasabihan dito na pag nakita mo yung white lady, mamalasing ka daw. Pero para sa akin, parang hindi naman. Parang swerte naman yan eh. Swerte? Eh, bakit naman swerte? Kung hindi mo nakita yung white lady, makikilala ko ba yung beautiful lady na nakatayo sa harap ko ngayon? Harold. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nakilala si April na taong naniniwala sa kanya at sa mga nakikita niya. Makakagaanan niya kaagad ng loob si Harold. Kaya nang manligaw ito sa kanya, hindi na niya gaanong pinatagal ang pagsagot dito. Nagtatampo ako sa'yo, ah. Umalis ka pala kagabi. Hindi ko man lang nagsabi sa akin. Sorry, babe. Biglaan lang kasi yun. Tsaka, all girls lang naman kami. Kahit na. Di ba number 1 rule ko? Lahat ng gagawin mo, dapat alam ko. Ilang buwan na tayo mag-girlfriend-boyfriend. Hindi mo pa rin sinusunod lahat ng gusto ko. Tignan mo yung makeup, no? Yan lipstick mo, di ba sabi ko sa'yo? Huwag ka naglalagay ng makeup. Huwag ka naglalagay ng lipstick at kung ano-anong koloret sa mukha mo. Hi, April. See you later, ha? See you later. Sino to? Ano mo yung girlfriend ko? Harold, partner ko siya sa isang class project namin. Partner? O ngayon, ako na nagsasabi na hindi makakapunta sa meeting yung girlfriend ko. At pwede ba, maghanap ka na lang ng ibang papartneran mo? Harold, bakit ginanon mo naman yung partner ko? Importante kaya yung project namin na yun. Wala akong pakialam. Sino mas pipiliin mo sa amin lalaking? Ako o siya? Uwi naman yun? Ganun po siya. Talaga? Opo. O tapos, nagagalit sa'yo. Nagagalit po, pinag-aawayan po namin yun. At agad, akala niya may gusto ka na doon o may Opo. gusto na yung lalaki sa'yo. Opo. April, sige na naman oh. April, pakiusap. Akala ko pa naman eh, wala nang gumagambala sa yung elemento. Mukhang ngayon naman eh, lalaki naman ang problema mo. Nobyo mo na ba yung lalaking nandyan sa labas? Opo, pero parang ayoko na talaga sa kanya kasi sobra siyang maigpit tsaka seloso. Alam mo, anak, sa isang relasyon, normal lang yan magselos. Tulad ng papa mo. Basta huwag lang susobra. Kasi alam mo, pag sumobra, layuan mo na. Kung ngayon pa lang, nararamdaman mo na masyado siyang possessive sa'yo. Habang maaga, lumayo ka na. Bago tuluyang hindi ka na makahinga. Ha? Si Mama? May hugot? Bakit naka-experience ka na ba ng ganyan?
Bakit ka naman nakikipaghiwalay sa akin? Hindi na kasi nakakabuti sa akin tong relasyon na to. Masyado ko nang napapabayaan yung pag-aaral ko dahil sa masyado mong pagiging over-controlling. Babe, magbabago naman ako eh. At least give me a chance. Ilang beses na kita binigyan ng chance, di ba? Babe, sige na naman. Sige na naman, babe. Give me a chance. Harold, marami akong mga pangarap. Gusto ko na makapagtapos dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko. Ang labas ay parang mas mahigpit ka pa nga kaysa sa mga magulang ko eh. Ayoko na, Harold. Mula noon ay ginawa ni April ang lahat para iwasan si Harold. Pero nanatiling makulit si Harold sa kanya. Bukod sa pagbabantay, siniraan din ni Harold si April sa lahat ng mga lalaking nagnais manligaw kay April. Alin, sorry, nalate ako Tara. I'm sorry din, April. Parang di naman ikaw yung partner ko ngayong gabi. Bakit? Kasi ako na yung partner ni Allen tonight. Wonder Way, bakit kanya pinagpalit? Ayaw niya sa babaeng weirdo. Alam na namin ang dark secret mo, April. Ba't hindi mo kausapin yung mga kaibigan mong duwende? Gawin mong escort. O baka namang may tinatago kang lamang lupa dyan na hindi namin nakikita. Right, girls? Nang makapagtapos siya ng kolehiyo, agad na nakapagtrabaho si April. At dahil nakatutulong na siya sa pamilya, ipinatigil na rin ni April ang ama sa pag-OFW nito para dito na magtrabaho at lagi na rin silang magkasama. Pambayad ng bills. Meron na din diyang pangdagdag gastos natin. Salamat anak ha. Kung hindi dahil sa'yo baka hanggang ngayon homesick pa ako sa Kuwait. Salamat. Layon pa. Hoy! Oh, Ma. Saan ka nagaling? Kanina pang namalengke ah. Ba't ngayon ka lang? Matraffic kaya? At saka, dumaan ako sandali dun kina Aling Bebang. Nagkwentuhan lang naman eh. Doon sa video kayan? Ang dami lalaking tambay doon ah. Baka man sinadya mo para makakarengke ka. Robert, sa edad ko ba namang to? Magagawa ko pa bang... Malay ko! Malay ko kung anong ginagawa mo pag wala ako dito. Subukan mo mahuli kita. Malilintikan ka sa akin. Nakita mo na? Kita mo na yung asal ng papa mo? Ngayon mo lang nakita yan, ano? Kung gaano siya kahigpit. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang magnonobyo ng ubod na seloso. Ayoko na nga magkaroon ng boyfriend eh. Yung si Gerald nga, yung office mate ko, hindi ko pinapansin ang pangliligaw niya eh. Anong ligaw-ligaw? Hoy, pero kung magpapaligaw ka, dapat dito sa bahay, ha? Buti na lang, umuwi ako. Para may lalaki nagbabantay sa inyo dito. Thank you po. Gerald, congrats sa promotion mo Junior accountant na siya. Salamat, Abe. Kain ka lang.
Sana hindi lang ako sa trabaho mo promote. Sana sa panliligaw pa rin ko sa iyo. Promote nandun ako. April, sagutin mo na kasi si Gerald. Ang tagal-tagal na niya nanliligaw sa'yo eh. Oo nga, April. Tsaka mabait naman yan si Gerald eh. Understanding, mapagkakatiwalaan. Di gaya nung ex mo, stalker. May pag-asa ba ako sa'yo? Ewan ko kung papasa ka sa papa ko. Dahil pa pala ng papa mo yung HR natin kung mag-interview. So, what now? Pasado na ba ako sa father mo? Promoted na ba ako maging boyfriend mo? Ano ibig sabihin ng pagtanong mo? Pahay ka na? Girlfriend na kita? Ako, Sir April, kahit kailan, hindi kita sasakyan. Bitawan mo si April! Gerald! Gerald, please! Huwag ka nang gumunti! Ano bang ginagawa mo dito? Pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Matagal na tayo tapos! Itong ipapalit mo sa akin, ha? Kung hindi ka rin na magiging akin, isinusumpa ko, walang makikinabang sa'yo. Hoy! Ang gulo dito! Pinadoktor na po namin yung anak namin. Wala naman na po siyang sakit. Ano pong nangyayari sa kanya? Ano yan? Kulam. Pinakukulam ang anak ninyo. Isang lalaki. Matagal mo nang kakilala. Isang lalaking nagtataglay ng labis na pag-ibig at pagkamuhi sa iyo. Kulam, sino magpapakulam sa anak ko? Sino? Makikilala niyo ba kung sino yung hayop na lalaking yun? Hindi na ako kailangan. Isa lang ang alam kong lalaking may galit sa akin. Siya ang huling taong nagbanta sa akin ng masama.
ang ex ko. Si Haro. Pilitin mong ubusin yun. Tiisin mo na lang yung pait. Mabisa raw yan para mapagaling ka. Wala pa kaya itong mga tumutubo sa katawan ko? Gerard, maintindihan ko kung ayaw mo na sa akin kasi ganito yung itsura ko. April, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Yung kalooban mo yung minahal ko, hindi yung panlabas mo. Nakita ko lang yung Harold na yun, papatayin ko yun. Hindi mo na kailangan gumanti. Mas lalo nang lalaki tong gulong to. Pinagtiyagaan ni Gerald ang pag-aalaga kay April at sa tulong na rin ng albularyo ay nakontra na rin sa wakas ang kulam. Ngunit habang gumagaling si April, lumala naman ang away ng kanyang mga magulang. Sinasabi ko nga ba eh! Sinasabi ko nga ba eh! Bitawan mo ko, Robert! Nasasaktan ako, Robert! Bitawan mo ako! Ano ba yung nabili ko sa'yo? Ayokong makita may kasama kang lalaki! Tinulungan ko lang yung kumpare natin. Wala si Maring Maray, may sakit yung anak nila. Wala kaming ginagawa, Ano? Robert! Wala! Hintayin ko pa may mangyari! Sinasabi ko sa'yo, Agnes, pagka nangyari yun eh. Baka sabayan ako ng demonyo at mapatay kita, ha? Ha? Ako na! Ano? May lalaki ba? Ano ba? Bitawan niyo kasi, Mama! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka naman ganyan dati, ha? Pero ngayon mas masawal ka pa sa demonyo. Kung alam ko lang na ganyan ka, sana hindi ka na lang umuwi. O baka dapat ako na lang yung umalis. Mas gugustuhin ko pang kunin na lang ako ng masamang espiritu kaysa tumira sa nagiging impyernong bahay na to. Anak! Ano ba yung meron daw lalaking nagpapakita sa'yo? Nasimula po siya parang feeling ko pag naliligo ka, nagbibihis ka, may nakatingin sa'yo. Oh, Nagsimula na rin yung mga gabing gigising ka na may nakatingin sa'yo.
Agnes, alis mo saglit. May isa-service akong aircon. Papasok ka ba, anak? Tinanghali ka na ng gising. Malilate ka niya sa opisina. Di mo na ako papasok, Ma. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang binugbog yung buong katawan ko eh. Parang napapadalas ata yung sama ng pakiramdam mo. Parati ka na lang may sakit. Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Patingin kaya tayo sa doktor. Pa-check na ho ako dun sa clinic sa office namin eh. Normal naman daw lahat ng vitals ko. Minom na rin ako ng mga gamot pero parang walang tumatalab sa akin. Anak, hindi naman kaya dahil naapektuhan ka na sa nangyayari sa amin ng papa mo? Ma, kung alam mo naman pala na ganun siya, bakit di mo na lang siya iniwan? Dahil sa'yo, anak. Buntis na ako sa'yo nung malaman ko ang totoo niyang ugali. Pero ganun ka ka-special sa akin. Kaya kaya kong tiisin ang lahat. Kaya ayokong maulit sa iyo ang nangyari sa akin. Ma, mabait si Gerald. Hindi siya seloso, tsaka hindi siya mahigpit. Anak, ba't may pasa ka sa leeg? Ba't puro pasa ka sa leeg, anak? Anong nangyari dito? Ano pasa? Ang dami mong pasa sa leeg. Baka naman sleep paralysis yung nangyari sa'yo. May kaibigan ako ganyan nangyari. Pero hindi lang simpleng bangungot yung nangyayari sa akin. Alam ko, gising na gising ako at ramdam na ramdam kong nakapatong sa akin yung lalaking parang itim na anino. Ano? Pinipikit ko na nga lang yung mga mata ko sa sobrang takot at nagdadasal. Pagmulat ng mga mata ko, wala na siya. Kaya pala sobrang sakit ng katawan ko araw-araw. Kasi pumapatong sa akin yung lalaking itim na anino. Parang kasi ang hirap isipin na may ibang tao o demonyo na pumapatong sa'yo. Anong klaseng nilalang yun? Anong gusto niya sa'yo?
Baka naman si Harold yung gumagawa nito. Kung ano-ano pang witchcraft yung ginagawa niya sa'yo. Hayop ka. Hayop ka, kapal na mukha mo pumunta dito pagkatapos mo ako ipakulam. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo para parusahan mo ako ng ganito, ha? Anong kulam? April, matagal. Matagal na yun. O, aminin ko, pinagawa kita ng kulam dati. Na sobrang sama ng loob ko sa'yo. Pero kaya ako nandito ngayon para humingi ng tawad. April, maniwala ka. Nagulat nga ako dahil ganyan yung nadatnang ko sa'yo eh. Pero pangako, kung ano man yung sinasabi mo sa akin ngayon, wala akong kinalaman dyan. Saksi ko ang Diyos, wala akong kinalaman. April! Ano to? Ano nangyayari? Gerald! Pare, wala kami ginagawang masama. Kung ano man yung iniisip mo yun, wala pare. Hindi ko kailangan ng third eye para makita ko to. Ngayon malinaw na malinaw sa akin. Nagawa-gawa mo lang yung kwento tungkol sa lecheng lalaking anino na yun. Pero ang totoo, yung ex mo yung sumisiping sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo ito dati? Ano yan, nakita ko na. Pare, maniwala ka kay April, pare. Ba't ako makikinig sa'yo? Jared! Jared, please! Jared, please! Please! Huwag na mag-away. Harold! Ang tagal ko nang kumakawala sa'yo pero pilit mo pa rin pinapakalaman yung buhay ko. Ikaw naman, Gerald. Akala ko iba ka. Akala ko baka pinutulad ka lang yan, siloso. At wala kang tiwala sa akin. April? April? April! April! Sandali na lang, anak. Andito na tayo. Paano kami makasiguro na hindi mapapahamak si April dito? Simula nung ginawa ko ng masama si April, hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Maling-mali kasi yung pagmamahal na pinakita ko sa kanya. Kaya para makabawi, humingi ako ng tulong kay Lola Imang. Si Lola Imang yung pinakamagaling na manggagamot dito. Lola? Lola Imang? Lola Imang, nandito na po kami. Sino kayo? Si Harold po, La. La, si Harold po. Habang ka ng Diyos. Sandali! Huwag muna kayong papasok.
may kasama kayong nilalang na hindi kabilang sa inyo? Kasampak turong. Paknang nagiging. Kasampak turong. Di kay dalin dumurong. Absolut. Hindi ako nagkamali nang inakala ko may isang masamang elemento na laging nakatabi sa inyong anak. Isang engkantong lalaki na malaki ang pagkakagusto kay April. Paano namin maitatabo itong sinasabi mong engkanto? Meron akong alam na karunungan kung paano. Ngunit, dapat pag-ukulan muna natin ang pansin kung paano aalisin ang iniwang punla ng lalaki sa sinapupunan ni April. Ibig niyo bang sabihin? Nabuntis po yung anak ko ng engkanto? Hindi! Hindi po nito. Konti pa. Minom ka pa. Para mainitan niya siguro mo. Maiwan muna kita, anak. April, pasensya na. Pasensya na kung nag-iisip ako ng masama sa'yo noon. Nadala lang ako ng damdamin ko. Pero ngayon naniniwala na ako. April, sana sa pagkakataon to, napatawad mo na ako. At Gerald, pare, pasensya ka na talaga. Ngayon, malinaw na sa akin na kayo talagang para sa isa't isa.
lang, mahalin mo siya ng sobra-sobra. Kasi minahal ko yan eh. Oo naman, pare. Makakaasa ka. Pero ngayon, mas mabigat ang problema ko. Paano ko lalabanan ang isang karibal kung hindi ko naman siya nakikita? Anak. Anak, tinatanong ni Papa kung pwede daw matulog daw kami sa tabi mo. Anak, kahit nahihiya pa ako sa'yo, gusto ko pa rin sana humingi ng tawad. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng nasaktan kong mama mo. Ay, nasaktan din pala kita. Naging mapaghinala kasi ako sa mama mo. Kaya pang mga mas bata sa amin, nagturo sa akin na kapag hinigpitan mo ang hawak mo sa taong mahal mo, lalo lang siya mawawala. Kaya, nangako ako, anak. Hindi ko na muling sasaktan ang mama mo. Nag-usap na kami. Humingi ang tawad sa kanya. Kaya sana, anak. Sana mapatawad mo din ako. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Mama. Ano na nangyayari sa anak ko? Anak ko! Anak! Berkat TV, Deus Pater. Berkat TV, Deus Helios. Eternum Dei Verbum Pactum Absum 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 Berkat TV, Deus Pater.
Percat tibi Deus Pileus Eternum Dei Verbum Apsum Eternum. Wala na ang punla ng masamang elemento. Malaya na ang inyong anak sa engkanto. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Magaling ka na, anak! Kamusta na yung buhay mo ngayon? Okay na po. Okay na Okay po. na? Kasal na po kami ni Gerald. Ay, siya nga. Opo. May anak na kayo. Meron na po. May isang anak na po kami. Kamusta naman ang inyong relationship naman kay Harold? Wala na po akong balita. sa Wala ka kanya. ng balita. Meron ka bang leksyon na natutunan dyan? Sa lahat ng karanasang mong ganyan tungkol sa kababalaghan? Yun po. Matuto kang humingi ng tawad at matuto ka rin magpatawad. Kakaiba ang kwento mo pero I am sure napakahirap na pinagdaanan mo. Opo. And I'm happy to know na normal ka na ulit. Thank you po. very much. Thank you po. Ang paniniwala ng karamihan, yung tinatawag na third eye, ay tumutukoy lamang sa kakayahang makakita ng mga multo, mga bagay na nakakatakot at nakakakilabot. Pero ayon sa mas malalim na pananaliksik tungkol dito, ang third eye ay tumutukoy rin sa ating kakayahang makaramdam, intuition, kung ito'y tawagin sa Ingles. Isang portal o gateway na gumagabay sa kaibuturan ng ating mga puso't damdamin. Ito raw ay maaari nating gamitin upang makamit ang mas mataas na antas ng pagmamahal at lakas of love and strength. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating marinig na ang bawat isa sa atin ay mayroong third eye. At dahil taglay natin ito sa ating kalooban, naway gamitin natin ito sa mabuting layunin at paraan para lalo pang tumibay ang ating pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Ngayon, bukas at magpakailanman.